Hello po, good morning ma'am. Saan po kayo? Sir, sa ano pala to? Felipe Street? Felipe? Oo. Dito sa Lucky Chinatown? Sa likod yata to sir. Kasi hindi pwede kumanan sa Soler eh. Dito ako sa likod, dadaan. One way dyan yan. Anong kulay ba ng suot mo sir? Para kung sakali ano rin kita. Kulay black? Kulay black? Tigas Wait lang bossing, ibaba ko lang Ito lang sir. Kasya naman siguro lahat yan dito sa likod ano? May araw din palang kalmado to. Yung ano ba to? Tutuban Mall, Binondo. Binondo na to. Sinusumpa ako to kapag yung normal na araw. Sobrang traffic. Minsan, may normal din na Depende sa ano ng to. Ano ba yung mga yan sir? Hairs pa. Mga gamit sa mga salon. Wala ba matapon dyan? Wala naman. Okay, sige, sabi mo sir ikaw na magkamada, ikaw nakakabisado ng gamit niya Sige sir, kahit dito na ibaw. Baka tumaob Okay. Dito. Wala ka naman siguro sir. Wala ka na ibang gamit. Meron pa isang pickup dito lang din. Pero dun ko nilalagay sa gitna. Sige sir, salamat. Si Sabarte Town Center. Picture na Ayun ang pipicture mo sir. Ito, diba? Hindi yung pinaka yung pinaka-booking mismo yung pinaka-booking. Inaano na kasi sa amin to, sa tabi namin may na-scam, nadala na yung amo ko Yung long. Siguro mga 17 plastic, puro bagal laman. Nakalaga 100,000. Pagkano? 100,000? Pagka ganun sir, i-check nyo kung tugma yung kasi yung amo ko natatakot sa mga kung tugma yung tugma yung profile niya, kung tama yung plate number, makikita naman yun ito, makikita naman dito yun ayan, ito ako, tapos yung sa amin naman kasi Chinese yung nagbo-book wala siyang kaalam-alam sa mga ganon. Nag-booking siya. Ayan pareha yan ng pareha siya ng plate number. Thank you Sige sir, salamat Thank you. Ingat, thank you. Totoo yung sinasabi ng customer natin ngayon guys. Kasi dito sa Lalamove ngayon, sobrang talamak ng mga don't get me wrong Lalamove, if you are watching this alam nyo sa sarili nyo na nangyayari na yung ganitong kabulastugan dito. So may mga nagbebenta kasi ng account. Mag-ingat po kayo. May mga nagbebenta ng account sa Lalamove kasi sobrang dali lang talaga mag-apply sa Lalamove guys. Tapos binibenta nila yung account. Tapos yung account na yun is ginagamit pang scam, pang nakaw, mga ganon. So mag-ingat kayo sa lahat ng mga customers na nagbubook. Sa lahat ng platform, hindi lang naman syempre to sa Lalamove. Syempre mapag-grab, sa Joyride, sa kung ano-ano pa, i-make sure nyo na kapag mapapadeliver kayo ng mga mahalagang item, yung profile ng driver, yung vehicle niya is dapat tugma lahat sa kung ano yung meron sa application. Okay, nagigets nyo yun? Syempre, para yun sa safety ninyong lahat, diba? I might recommend na magkaroon ng facial kinemerot si Lalamove, or lahat ng application require na nila mag facial recognition para makalogin sila, para alam din na sila mismo yung driver or sila mismo yung may daladala ng account, diba? Para malesen yung issue ng nagbebentahan ng account. Narinig nyo kanina, almost 100,000 daw yung na-scam. Ang sakit siya uyo. By the way, nandito ako ngayon sa Binondo guys. Actually Sunday ngayon. Bumiyahe kasi ako kagabi. Night shift ako, pero ibang application kasi yung gamit ko. And for now, di ko muna sasabihin kung ano yung ibang grind ko na ginagawa. Pero may isa akong grind na ginagawa tuwing gabi. May isa akong application na ginagamit para at least kahit papano hindi lang tayo nagre-rely dito sa ganitong app. Again, sa ganitong kalakaran, kapag isa lang ang application mo, talo ka talaga. So you have to be more mindful. Syempre, kailangan mo maging madiskarte dito sa ginagawa natin. Kasi kung hindi talaga guys, lugi talaga. Alam niyo naman, sobrang hindi na ganun kaganda yung mga fare, mga delivery charge na binabato sa atin ng mga kumpanya. Kailangan ko din dumiskarte, kailangan ko rin magkaroon ng mga choices, especially sa mga ginagamit ko. Kailangan ko maging flexible, in short, di ba? Kung tayo sinasahuran ng mga yan per day, sinasahuran tayo ng mga yan kung ano lang yung meron pag nakakuha ng booking. But anyway, ang dami kong sinabi, di pa ako nakapag-intro. What's up sa inyo guys? I hope that you are all doing good today. Kamusta? First time kong pumunta ng Binondo na hindi ako na-stress. Ganun pala yung technique. Dapat Sunday ka pumunta guys. Number 1 na pinakaiiwas-iwasan ko tong lugar talaga, yung Binondo, Divisoria, Claran, Tuban Mall. Basta yung mga yan, basta yung sentro ng Maynila. Ayan, sobrang iniiwasan ko yan. Kasi once na naipit ka dito, hindi ka na makaalis. And sobrang tagal mong makaalis talaga. Wala, ibalagbagan dito. Wala nang pinagbago eh. Okay na sana to dati. Ngayon, ewan ko ba? Bumalik na naman yung mga mas papasaway dito kasi. But anyway, meron pa tayo isa pang pick up. Kunin na muna natin yan bago tayo magkwentuhan.
Let's go! Alright, papunta siya ng San Jose, isang North Caloocan, isang San Jose del Monte, Bulacan. Dito natin lalagay. Sa gitna. Sa gitna na lang, sir. Okay lang. May bit-bit lang kasi ako eh. Papunta ng San Jose del Monte, Bulacan po ito, no? Sige, sir. Go lang. Laki na ng tunnel mo, sir. Anong ilang mm na yan? 45? Nakalaki yan, no? Dati pa yan? Hindi siya mag-alog-alog. Yeah, para for you, kumabit. Subit. Chinelas. O, bossing, Cinderella ka. Okay, bossing. Bali yung bayad nito, bossing. Sa kanila na po. Salamat, bossing. Alright. Cha-ching. Alright, we're good. So, na-pick up na natin. Anong unahin ko? Ang uunahin kong i-drop is yung North Caloocan. Dalawang booking kasi to guys, sa mga hindi nakakaalam. Hanggang dalawang booking po si Lalamove ngayon. Pero pooling naman to, and as far as I know, yung pooling as long as kaya mong dalhin, okay lang yan. Nakalagay naman sa pooling guys na hindi siya rush. Slight delay. Actually hindi nga slight, sobrang delay talaga mangyayari sa inyo guys pag nag-pooling kayo. Maniwala kayo sa akin. Kasi sasabayan talaga yan ng mga sasabayan talaga yan ng mga driver. Bahala kayo dyan. Ganun talaga. Mas mababa kasi yung pooling guys, sa mga hindi nakakaalam. Mas mababa yung presyo niya. So ang travel time natin from here, di ko na alam guys kung anong parte ito ng Manila. From here is 28 kilometers. Pero itong North Caloocan natin guys, medyo okay siya kausap. Dinagdagan niya yung delivery charge. So, medyo may tip siya dito. Ang kulit eh, may mga pooling na gusto nilang sila yung mauna. Kung gusto niyo mauna, i-priority niyo po ano. Pero okay lang din naman. Wala namang problema kung ayaw niyo ipa-priority. Basta pag kinausap kayo ni driver, gusto niyo mauna, i-open niyo yung utak ninyo sa mga possibility na magpadagdag yung driver. Kasi syempre, mababa nga yung delivery charge mo eh. Tapos gusto mo mauna ka pa. Ano ka, anak ni Lord? Tabi! So tara na guys, biyahe na muna tayo. Update ko kayo sa mga mangyayari. But anyways, panoorin nyo muna tong video na to. What's up sa inyo guys? Another day, another vlog. Kamusta kayong lahat? Happy New Year! Bagong taon na! So kasabay ng bagong taon nga guys, wala ba kayo nakikita sa atin? Bagong gupit! Di ka na mukhang So I'm hoping na magandang bagong taon ninyo. Sa quick update lang, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taong nag-comment and nag-recommend sa atin nung mga panahong naghahanap tayo ng tint. And speaking of tint, you know, share ko lang sa inyo no, nakapagpakabit na tayo ng tint. So bali ang pinakabit natin na tint dito is yung Platinum Ceramic Tint. Ayan, yan yung brand. Ayan din yung klase ng tint na kinabit natin dito. Bakit Platinum Ceramic Tint? Kasi base sa research ko, itong tint na to, ito yung gawang US. Number 1 manufacturer ang Platinum sa US. Kaya naman ito yung pinili ko. Unlike sa ibang brand ng tint na na-research ko, ano lang sila, gawang US wannabe. What I am trying to say kasi is yung ibang brand kasi sinasabing paggamit sila ng magandang material pero deep inside hindi naman. So parang nagbibigay sila ng false information. So bilang isang walang alam pagdating sa sasakyan, I did my research. Ito na yung tint. Itong nasa sidings ko, super dark yan. Super dark. Ito naman, ano lang siya, dark lang siya. Dark. Ayan. Kaya maliwanag pa rin. And at the same time, partida makulimlim ha. Makulimlim ha, pero kung titignan nyo yung view ko is parang wala akong tint na nakalagay. Happy ako kasi sobrang linaw ng napakabit natin na tint. And at the same time, sasatisfy ako kasi yung privacy na meron kami dapat dito sa sasakyan mas naging secure na siya. Unlike sa dati kong tint na kupas na, unlike sa dati kong tint na alam mo yun, palitan na. Kung baga itong tint na meron sa atin ngayon, dark outside, wala ka talagang makikita sa labas, pero sobrang linaw pag nandito ka sa loob. Okay? Ito yung nakikita nyo sa Facebook na may nagsasalamin sa labas na gano'n, tapos hindi nila alam na may tao sa loob. Ito yun. Isa sa mga napansin ko dito guys, totoo yung 99% UV rejection niya. Ang sasakyan natin guys, hindi na siya sobrang init. Hindi na siya malamya yung aircon, hindi na siya hirap lumamig. Obvious naman no, naka-jacket na ako. So komportable na ako magmaneho kapag gabi man o tanghali kasi maliwanag, malamig, di ba? Kaya naman sa mga tropa natin dyan na gusto magpakabit or planong magpapalit ng tint or sa mga wala pang tint na mga gustong magkaroon ng tint, I might recommend you na gumamit kayo ng mga trusted brand gaya ng Platinum. Sayang yung pera kung mapupunta lang sa wala yung investment ninyo. Tandaan nyo guys, comfort is part ng investment nyo sa buhay, okay? Kaya ka nagtatrabaho para maging komportable ka, tapos sasayangin mo yung pera mo. Nagigigil ako sa'yo. Hindi ako kita. Dito sa harapan. Dito ako. Wala? Sarado mo. Tiyo. Wala na. And so guys, finally nakabitan na ng tint itong sasakyan natin. So shoutout sa Platinum Ceramic Tint.
Yan, maraming salamat sa pag-home service. Actually, hindi lang tayo kinabit sa atin eh. Nagpakabit din tayo dito sa Mirage G4 natin. Actually, itong Mirage G4 natin, ang kinabit dito is wrap around na dark tint. Yan, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo sa labas, sobrang dark na. Pero pag tinignan nyo sa loob, pakita mo. Sobrang liwanag. Buong-buo yung makikita mo, di ba? Tapos dito naman sa ano natin, balik lang tayo dito sa Mitsubishi Montero natin. Ang pinakabit natin dito is super dark. So sobrang dilim ng sidings pero dark lang yung sa front and back. So pakapakita ko sa inyo. Yan, pakita mo gaano kadilim. Yan. Kung kanina pinakita ko sa inyo na hindi ako nakikita sa loob, tignan nyo naman ngayon kung ano yung nakikita ko sa loob. Ayun oh. Oh! Sarap! O, dun ka sa kabila para maniwala sila. Dun sa kabila. Ay, kapari! Diba? Ayan. Ayan. So, ganito yung tsura ko sa loob, guys. Sobrang liwanag. Ayan, o. Tignan nyo. O, diba? So, shoutout sa team ng Platinum. Ayan, maraming salamat po sa pag-accommodate ng request ko ngayong araw. Thank you so much. Bossing, kay Madam Odds lang, idadrop ko lang yung beauty products niya. Basement na. Thank you. Sige, te. Ginawa mo pa akong taga-buhat, te, ah. Di kasama sa bayan to, eh. Okay lang. Okay lang, ano ka ba? Basta wag ka magagalit, ah. Bibigat puta. $450 usapan namin, ma'am. 450. Pero dahil ako nagbuhat, may dagdag pa. Sa mga hindi nakakaalam, pag may buhat, guys, plus 80 pesos yun. Legit, ah. Plus 80 pesos siya. Pero may times na hindi na, kapag okay naman kausap. Sanay naman ako sa ganito. Okay lang. Teka, ate. May magbubuhat na ba niyan? Okay, sige, thank you. 450 kasi usapan namin doon, guys. Nakapuling siya, tas gusto niya siya yung mauuna. Sabi ko, ma'am, dagdagan mo na lang ng onte para ikaw una kong i-deliver. Kasi kung pooling yan, dapat willing to wait na ganyan. Tsaka hindi minamadali kasi pooling nga eh. Yeah? Pooling nga eh. Okay lang naman, siya na inuna ko. Nagdagdag na lang siya ng bagya. So next naman tayo, guys. Papunta naman to ng San Jose del Monte. Medyo malayo-layo nga lang to from here. 14 kilometers siya. Sabi, ipasok ko. Saan? Sarado nga yung gate. Idol! Tao po! Sir, may tao ba dyan? Sumasagot eh, kanina pa eh. Iyak na ako dito, sir. Sila kayo rin kaya may-ari niyan? Hindi, iba yan? Iba yan? Baka kilala nila eh. Baka kilala nyo po. Kaya na pa ako nandito eh. Kung umiyak ako dito, hindi ko ibigay ito. Higil nyo ako, ha. Alright. Iakyat ka dyan, sir? Kakatokin ko yung may-ari. Ano, baka magalit sa akin yan, sir. May-ari to eh. Tulog ba? Ano bang ano? Tulog? 500 lang naman to, sir. Baka kaya nyo abunuhan. 500 lang naman to eh. Abunuhan nyo na lang, sir. Baka ano eh. Alanganin ako dyan, sir. Pag ako gumising, baka magalit. Ayun, space. Hirap din talaga minsan kapag may mga customer eh. Naalanganin din talaga. Natulog yata yung customer natin, kaya naging alanganin to eh. Okay na sana eh. Lahat to. Ayaw mo ba yan? Ha? Ayaw mo? Tulungan mo ako, sir. Magaan lang. Oo, sir to. Lalamove to, sir. Lalamove. Ha? Kontrabando. Kontrabando. Buksan natin, sir. Okay lang, baka mapagalitin tayo. Bayo ko yun eh. Bayaw niyo po ba? Hindi sumasagot, pinapatayin lang ako ng pinapatayin. Baka busy, sir eh. Bali ano pala, sir? 580. Thank you, bossing. Thank you po. O, diba? Lumabas din siya, finally.
Akala ko tutulugan niya na lang ako eh. So from here, malapit na lang sa bahay. More or less 30 minutes na lang ito na biyahe. 11 kilometers eh. Based dito sa mapa eh. Alright, we're good! O, diba? Ganun lang. Akala ko hindi na tayo talaga yan sisiputin ng ano eh. Ng tropa natin na yan. Nanggigigil ako dyan eh. Tagal ko nagantay ha. Ngayon lang, iba't ibang experience talaga nangyayari yan. Every time na nag-deliver ako, iba't iba eh. No, parang ganyan. Ngayon pinapagising naman sa akin. Parang ginawa ko alarm clock. Pero okay lang, I'm happy. At the same time, mahal na mahal ko yung ginagawa ko. Hindi yung ano hindi itong stress na nagtaano ko pero dito na ako eh. Nakilala niyan si Noisy Potato bilang isang delivery. Masaya ako na pinagpapatuloy ko yung ginagawa ko ngayon. Masaya rin ako na natutuwa pa rin kayo kahit papano, kahit pa sundot-sundot na lang ginagawa nating video. Sobrang bihira na lang. I'm still trying my best no na maging consistent dito sa ginagawa natin. At the same time maging dedicated ulit dito sa ginagawa natin. Mahirap kasi syempre, again paulit-ulit ko nang ina-explain sa inyo to. Mahirap sa part ko kasi syempre I have my daughter and syempre we have a business and kailangan ko rin magpaka-asawa, kailangan ko rin magpaka-tatay at the same time. So medyo challenge na siya. Hindi na siya yung gaya ng dati na Noisy Potato na napapanood yun na YOLO, 'di ba? Na you only live once, para ganun. Ngayon medyo nagbago na, medyo iba na yung karakas natin ngayon. Medyo nagbago na tayo, focus na tayo sa pag-generate ng pera, focus na tayo sa pag-generate ng income. Siyempre, lumalaki na yung pamilya natin. And I'm happy na kasabay ng pagbabago ng mindset ko, pagbabago ng buhay ko, nandiyan pa rin kayo. So maraming salamat again sa mga nanood. Again, this is our day 2, I think. Day 2 ng pag-upload natin dito sa YouTube. Hopefully, magtuloy-tuloy sa mga susunod na araw. Alam ko naman na magtutuloy-tuloy, hindi ko lang masabi kung kailan and kung tuwing kailan ako mag-upload. I think guys, that would be it for today. Maraming salamat sa panonood. Sana kahit papano, kahit sa unti-unting pagbabalik ko natutuwa kayo, no? So, maraming salamat guys sa panonood. Keep positive and keep smiling sa ating lahat. Magkita-kita tayo sa mga susunod na araw. Hanggang sa muli! Babush! Today and not tomorrow.